Na alive po ang mga kapatid, lalo na pagka aawit, tatayo yan, mag-aawitan. Tapos napakasigla po ng mga kapatid, kahit nasabihin pa na hindi sila natutulog at nakaupo ng matagal, buong maghapon, nakaupo, tapos matutulog sandali sa gabi, hindi naman masyadong matagal po yun dahil gigising din sila ng maaga. Dahil ang daming mga kapatid, syempre may pipila sa CR dyan, para sila makapila sa CR, ang haba din ng pila nila. Pero tinitiis po lahat ng mga kapatid yon. At makikita mo, masisigla. Hanggang yung huling araw na nga po, yung pangatlong araw na, tapos na ang paksa. At uwian na, ayaw pa rin nilang magsitayo. Tapos nag-aawitan pa po ang choir, ang tagal ng awitan. Minsan po, pag nag-dismiss tayo ng alas 12, mga alas 3, mayroon pang tao. At talagang hindi po sila umaalis. Yun po ang nakikita natin. Parang kulang pa yung 3 araw. Parang gusto nila gawin ng 4 na araw ang pagpapasalamat. Yun po ang nakikita naming reaksyon ng mga kapatid at ang atmosphere dito sa ating convention center tuwing meron tayong pasalamat ng buong kapatiran. At ang nasa likod ng lahat ng yan, ay may kapangyarihang nagbibigay lakas, nagbabagong lakas sa mga kapatid. Kaya hindi sila nakakaramdam pagod kahit lumipad. Yung iba nag-eeroplano at yung iba naman sumasakay, ano? Nagsisitakbo sila, hindi sila napapagod. Yung iba naman naglalakad lang. Hindi naman nanghihina. Tupad na tupad yung nasa Isaias 40:31 na hindi nakakaramdam ng pagod dahil may nagbibigay ng lakas ang Diyos. At yan ay naranasan ni Pablo sa kanyang panahon ng paglilingkod. Doon sa 4 ng Pilipos, kapatid na Daniel, sa versikulo 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat ng bagay magagawa mo. Magagawa mo yung 3 araw, magagawa mo pagka pinalalakas ka ng Diyos. At pagka nakaka-endure tayo ng ganyan, mga kapatid, ang ibig lang sabihin nun, may kasama tayong Diyos. May nagpapalakas sa atin. Ang Diyos ang nagpapalakas